So yun o. Bali, update tayo dito. Oh, wala nang ano. Wala nang traffic. I mean, kita nyo naman walang ano ba? Walang nagtitinda sa Roasted Market. Hindi ko alam kung bakit. I mean, hindi ko pwedeng ituro ang rason na merong national rally for peace ng INC. Kasi anong oras pa naman, oh, alas 7 pa lang, kakagising lang po natin. Tsaka passable na itong area na ito dito. Tapos wala nang ito, saka lagi Mormons, diba? So okay na, maaliwalas na. So hindi nagtitinda yung ano, mga vendors sa Rojas Avenue. Siguro expected plus yung sobrang ano siguro, no? Yung sobrang daming tao. So asa na kaya ngayon yung ano, yung mga kapatirang mga INC, mga kababayan nating INC? Nasi-uwian na kaya? Ang iba kaya na masyal. Ito, kasama to sa sarado. Bonifacio Street, pero open naman na. Hindi na crowded. Or wala na talaga crowd. So ito ngayon makita natin dito kung meron pa ba. So JP Rizal, sarado yan. Masalit kang orasa kanina naghatod nga wala tao. Ay, nga tao di kasulod. Ayun na sila, oh. Situgo na sila pa uwi. Diba? Wala na. Tapos na siguro yung rally. Ayun, uwian sila. Okay na. Payapa na. Early 7 PM. Okay, so wala nang tao. Update, no? Early 7 PM, wala nang tao dito sa San Pedro Square. Wala nang tao dito sa Davao City na mga road closure or yung designated na road closure. Wait lang, hindi pa tapos. Baka sa unahan meron. Hindi ko. Ayun na nga. So paano na siguro, no? Kakatapos lang siguro. So nagising tayo ng alas 7. Tapos punta ulit tayo dito kaagad. So walang tao, okay na. I mean normal na. At kita natin itong ano, mga taga PSSO natin. Kasi uwian na, no, yata yung mga bantay at mga security personnel. Sa mga INC, maraming salamat na sa inyong ginawa. Kaya no, kaya Sir Manalo, maraming thank you sa inyong initiative. Ang galing. So sana nga ay ano, magsitigil na tong mga ano natin, politician, no? Nakahiya, nakaasar, nakahiya kasi dami nga problema natin. Tapos unahin pa yung ano, yung mga bangayan. So ba't ko naisipang pumunta rito?
ngayong ano, alas 7 na. Kahit alas 7 pa lang kasi nasa mga ano kasi di ba, nasa kanilang mga advisory na ang event ay matatapos hanggang alas 8 ng gabi. So, tansya ko, maabutan pa natin. Ito ha, update early 7 PM. Normal na ang lugar. So, ito yung area dito. Wala nang mga ano. Wala nang mga tao masyado. Alberto Umeres, panguli! Kamu ba? Sino ka rin mga mga kauman ba? Maximo Ayala po. Pagkaison, so ang ganap dito ano no, bali nanawagan na lang itong ano, announcement na lang or paging sa mga nawawala or naiwanan ng mga kasamahan. Si Monica Lapis, natin mo sa backstage. Last, So update tayo dito ha, ito na yung ganap dito sa ano, Ray Fajardo and sa Davao City, San Pedro Square. and Romeo de Wala nang tao. Yan mga kapatid, huling paalala. I mean ano, ibig sabihin konti na lang. I mean pa-normal na yung ano, ganap dito. Yung lagay. Natin dalahin sa ating mga bahay. At dyan po nagtatapos ang programa natin sa gabing ito. Once again, babay po sa inyo mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po kapatid na Julie Alvarez, a.k.a. Mama JR. Nagkasama sa Rexon. Wala na, tapos na no. So maaga sila natapos ngayon. So okay lang at di naman tayo nasisi kasi kanina na-experience naman talaga natin yung pwersa ng mga kababayan nating INC. Na-experience natin, na-feel natin kung gaano sila ka legit no pag-uusapan ang salitang pagkakaisa. So indeed legit. June! Si June! Okay na, no? So update lang tayo. Ito na yung ano natin, pinaka huling update dito sa Davao City. Sa may San Pedro Square. Kung ano nga ba hitsura ng ano ng lugar. So early as 7 PM sarado na. Ibig sabihin okay na. Early as 7 PM, so okay na ang ano event dito. Nagtatapos na siya. Kasi di ba dapat alas 8 no. So nagpita na. Sige lahat na nasa project tayo sa naiwan ko dito. Let's go! June, ano po? Food go!
ko. Ayan, no? So, congratulations sa INC. Tapos, congratulations din sa ating mga Pilipino. Kahit hindi tayo INC. So, ano tayo, no? Congratulations pa rin sa atin. Successful pa rin tayo. Kasi nga, kita nyo naman na itong ginagawa nga ng ano natin, mga kababayang INC ay hindi to para sa kanilang simbahan, hindi to para sa kanilang no, mga membro, kundi para sa atin lahat, mga Pilipino. Lalo na sa lahat ng mga taga-suporta ni VP Presidente Sara Duterte na hindi na siguro naman no, matatabla na ng hiya itong ano natin, mga mambabatas, mga mambubutas na tahan na no, kumbaga lubayan na nila si VP Sara kasi kita na nila yung magiging resulta. Kumbaga yun ang ginawa ng ano INC is ano yun, parang pasample ba no, babala, paalaala na ang mga Pilipino silent majority, di ba? Bisibisihan lang sa trabaho, bisibisihan lang sa mga ginagawa sa buhay. As if kasi itong ano, mga entitled kasi ng mga kongresista natin no, nasa nakaupo. Akala talaga nila sila talaga yung pinakamakapangyarihan sa mundo. Nakalimutan nila yung ano ba, yung bawat tao, nakalimutan nila yung ano, yung puwersa ng bawat mamamayang Pilipino. Na once na magkaisa, di ba? Ewan ko ba, asa kayo mga otak nitong mga tong ano, no, mga kongresista nakakaasar. Pag naisip ko talaga, ako'y nababad trip. Ako'y umiinit ulo. Basta nakainit ng ulo tong ano, mga congressman natin, mga congressman pati mga senador na mga ang iba balimbing, yung iba mga balik harap. Basta ano, mga makasarili karamihan. Hindi nila naisip ba na hindi sila mapunta dyan sa kinalalagyan nila ngayon kung hindi dahil sa bawat boto ng Pilipino. So masyado tayong minamaliit ba no? Masyado tayong iniinsulto. Masyado tayong binabaliwala or dinidiscount no? Hindi tayo basta. So grabe yung kakapalan ng mukha ng mga ano nating kongresista. So ito ngayon ginawa ng INC. Maraming thank you kasi at least ba sinampulan ninyo no na silent majority ang Pilipino. Nakikinig lang tayo pero mayroon talaga hangganan ng lahat. So ngayon kung hindi pa kayo paaawat, sige na. Susundan na namin to, no? Hindi lang INC, meron pang ano, POGC, meron pang Roman Catholic, meron pang mga Protestante. Hindi na, wala nang ano. Wala nang sikta-sikta to, no? So ano siya? As a whole, Filipino in general, no? May relihiyon na wala, talagang maaari ng ano, maaaring susundan tong ano, yung kanilang ano, ginawang national rally for peace. Pero siguro next time hindi na siya for peace, no? Ano na siya, rally for call out, di ba? Rally for ano na, resign, BBM resign, mga gano'n, no? Mga ang kakapal talaga ng mga mukha nitong ano, mga taga Congress. Itong ano talaga, si Tambalostos talaga pinaka-serpent sa lahat. Yan talaga yung kung sa lahat pa ano pa yan, parang queen of termites or king of termites. Talagang pasimuno ng lahat no, ng kaguluhan sa Pilipinas. Okay naman sana nung una itong si BBM. Ito rin si Lisa Marcos yan pala, isa rin yan eh. Pero sa totoo lang ko, ito lang din talaga si PBBM kung ano lang yan eh, kung decider lang talaga yan, kung hindi lang yan weak eh. Puro kasi singhot pinagagawa niya yung ano, yung kanyang puro trip, puro travel, puro party. Basta wala, ewan ko ba tayo anyway. Basta maging maingat na lang next time. Wala, tapos na yung ano, wala na tayong panahon para magsisihan. Nabudol na lahat eh. Di ba? So, ano na tayo? Lahat tayo nabudol na, lahat tayo ay eto, nagsisisi naman lahat na basta never again sa mga Marcoses. Para sa akin, never na sa mga Marcoses. Pasensyahan na lang pati kay Amy Marcos kung maging siya damay. Kasi Marcos pa rin siya eh. Wala tayong magagawa. Kahit pa sabihin natin na
kahit magkapatid ay hindi pantay ang daliri. Ganon. Ibig ko sabihin, ano ba tawag dyan? Basta may term tayo dyan, mayroon tayong Filipinos lang, di ba? Kawawa si tatay. May edad na pero yun, dito pa siya. Nakikiparty. So yun lang yung ano ko dito. So tapos na yung ano natin, yung ating pinaka historical event, no? Grabe yun, 300,000 plus katao ang nag-gather dito sa harap ng City Hall sa downtown of Davao. So talagang masasabi nating very powerful talaga ang every Filipino. So pinangunahan ng example na lang yan ng INC. So isa sa pinaka-powerful na grupo na simbahan itong INC, Iglesia ni Cristo. So kita naman natin minsan na silang may napatunayan, nanalo, kumbaga nakakuha na sila ng minsan na sila nakakuha ng award or record, no? Parang yata world record, no? Yung movement. I don't know kung anong klaseng anong pangalan or anong tawag sa rally na yon. Kung yan ba ay peace rally din ba? Gano'n, no? So di ako sure. So may sana napatunayan, nagkaroon na sila ng record, world record dati. So heto, inulit, nilagpasan nila ulit, no? Yung record nila, national talaga, nationwide. Luzon, Visayas, and Mindanao. So sa mga nanonood dyan, maraming thank you, no? So at least masaya ako na nakapaghatid tayo ng kakaibang sites, no? Site, kakaibang view, kakaibang balita. Marami naman, meron naman tayong mga mainstream media, meron tayong marami ding mga kasamahang mga vlogger dito sa Davao sa social media. Ang daming mga social media platforms na available, makikita natin yung mga videos, no, mga kaganapan sa isang lugar, lalo na sa Davao City. Pero yung akin is talagang effort talaga yun kasi sumuot talaga tayo sa crowd. Alam niya naman, di ba, lalo na sa mga nanonood yan talaga sa akin lagi, sa mga nakasubaybay, na kapag crowd talaga kahinayaan ko yan, yung mga crowded. So ayaw ko talaga sa yung siksikan na at ako'y na-overwhelmed. So yun lang, bali latest update tayo dito. Tapos after nito, i-check natin yung yung lugar kung anong hitsura, no? Meron kasi napansin na kahanga-hanga dito sa event na to, lalo na sa grupo ng mga INC, kasi wala tayong makikita ng basura, no? Napakalinis, napakadisiplinado, literal na malinis ang mga INC. So yun na siguro, thank you for watching. Tapos sana ay nagustuhan ho ninyo. So sa ating mga kapatiran, mga kababayang mga INC na uuwi sa inyong mga probinsya sa Soksargen, so mag-iingat ho kayo sana, no? Super wish ho natin, ipagdasal ho natin ng mga viewers dyan ngayon na naway lahat ay nakauwi ng maayos. Sana ay walang naiwanan dito sa Davao City, although okay lang naman maiwanan sa Davao City kasi maganda rin naman dito. So apply na lang ng trabaho. Hanap na pwedeng dito mapagkakitaan. Kunyari taga Maguindanao, or taga Cotabato, taga Sultan Kudarat, tapos naiwanan ba ng mga service nila. So okay lang, walang problema, no? Nasa Davao City naman kayo. Safe ang lugar natin dito sa Davao City. Tapos maganda pa. Safe na, maganda pa. So yun lang siguro. Maraming thank you sa mga nanonood. Yun na nga, ligpitan na. Wala na tong So di na sila papipigil pa. At syempre pagod na rin tong mga to. So dahil nga talaga sa kabulastugan, katarantaduhan itong mga kakapalan ng mukha nitong ating mga kongresista, tuloy napasugod sila sa dito sa Davao City. Tuloy napasugod sila sa Lunita, sa Quirino Grandstand. Tuloy napasugod sila sa Quezon City, sa Cebu City, sa Iloilo. Meron pala sa Iloilo City, no? Meron din sa Albay. So yun, tuloy napasugod sila sa kanilang mga metro cities, no? Sa kailangan mga regional cities. So napagod tuloy, na disturbo, effort, napagastos, lahat-lahat, no? Pero siyempre
alam ko naman na itong mga kababayan natin mga ANC, ano sila, wala silang pakialam dyan. I mean, ibig ko sabihin na wala silang kibit balikat, ayun ba tawag doon? Basta ano sila, wala silang pakialam dun sa, yes, napapagod sila, pero para sa bayan, gagawin nila. At kung pwedeng, kung uulit-ulitin man, kumbaga parang ano, basta ang ANC na ang Iglesia ni Cristo ay hindi sila makasarili, ang galing. So para sila sa bayan talaga, legit, literal. Kita na natin, no, meron na silang pruweba, meron na silang proof and evidences na para sila sa ano, pagkakaisa, para sila sa kapayapaan, para sila sa kaunlaran, para sila sa kasaganahan. Ayaw nila sa gulo, ayaw nila sa pagkakawatak-watak, ayaw nila sa may mga pansariling interest. So INC is for peace, for unity, for progress, for prosperity, for unity, at kung ano pa, no? So nakita natin na hindi mga INC. Meron pa nga si ma'am, oh, hindi siya INC, no, Muslim si ma'am, pero nakiisa siya sa movement kanina. So yun, bali hindi nila wala silang ano doon, no? Hindi nila masyadong iniisip yung pagod, stress, kasi ang ginagawa nila, kung si VP Sara Duterte pa, ito ay ginagawa para sa Diyos, sa bayan at sa mamamayang Pilipino. Tama ba ako mga kababayang ANC? Kasi ganyan ang ano ganyan ang parang slogan lagi ng ating mahal na VP Sara Duterte. Itong lahat ay ating ginagawa kahit nakakapagod, nakaka-stress man, pero walang tayong problema sapagkat ito ay para sa ating Diyos, sa ating mamamayan at sa bayan, or sa bayan at sa mamamayang Pilipino. So ito ang ating mga magigiting naman, masisipag, mga matitibay, malalakas, matipuno na mga PSSO, DCPO, na yun na nga, congratulations kasi ginawa ng ng surprise drug test itong natin mga kapulisan, pero negative, no? So kumusta kaya sa ibang sa ibang mga rehiyon? Baka may nagpositibo, pero dito sa atin sa Davao City negatibo sila. So di ba? Pilit mang siraan ang Davao City, pero kita natin na hindi sila nagwawagi. Okay, so yan na. Katahimikan na, no, ang pumalit ngayon dito sa view ng Davao City after natin ma-witness ang super crowd kanina. So tayo mga nanonood, no, let's wish them well sa ating mga kababayang INC na sana ay nakauwi sila ng maaga, nakauwi sila ng maayos, nakauwi sila ng walang problema, no. So congratulations sa ating mga kapulisan, sa ating mga PSSO, City TMO, congratulations sa ating mga security personnel sa Davao City na nagpapatupad talaga ng ating kaayusan, katahimikan at kaligtasan. Kasi nga ito, super effective ng event. And sana ganoon din sa sa Quirino Grandstand, sa Quezon City at sa ibang lugar, no, sa Cebu, sa SRP. So sana ganoon din, no, walang mga naitalang sakuna, walang mga naitalang mga hindi magandang pangyayari, no. So shout out din naman, I don't know kung may makapanood nito ba, malay lang natin, no. Jun sila Asidre, Jude Asidre ng basta Tingog Party List, lahat yan sila dyan, pati yung mga tauhan, nandoon si Jan Magno, no. Bad trip yan, Jan Magno yan, traidor na balingbing, mukhang pera. Di ba? Pinangalan pa niya kay Tatay Digong yung kanyang barbecue, yung isaw-isaw. Oh, may isawan kasi yan si Jan Magno sa Butuan, tapos ang pinangalan niya ang kanyang pangalan sa isawan ay Amigo ni Digong Isawan. Oh,
Tapos ngayon, asa na siya? Yan, kasama siya sa ano, tropa ng mga tambalos-los na naninira sa mga Duterte. Inaapakan ng mga Duterte. Mga police auxiliary, congratulations. Kasi natapos ang araw ng walang problema. So maraming salamat sa inyong serbisyo sa pagtupad no, sa inyong tungkulin, mga sinumpaang tungkulin na yun na nga, panatilihin ang katahimikan, kaayusan at kaligtasan ng lahat ng tao dito. So para naman kay ano, VP Sara Duterte, kung ikay nakikinig dito, basta laban lang ha. Yung ginagawa mo ay hindi naman yan para sa iyong sarili. Siguro kung sa sarili mo lang yan, kung pang sariling interest mo lang siguro yung ginagawa mo sa buhay, yung pinaglalaban mo dyan ngayon, edi siguro tagal mo nang sumuko. Pero dahil nga sa alam naming mahal mo ang bayan, mahal mo ang Pilipinas, mahal mo ang mamamayang Pilipino, kaya andyan ka pa rin no, patuloy na nakipaglaban sa mga buhaya, patuloy na nakipagbuno, nakipagdurugan, basagan ng mukha sa mga tambalos-los. So maraming thank you. Siyempre appreciated namin yan. Alam mo naman, I don't know kung anong nararamdaman mo pa rin ngayon. Basta wag mong kalimutan na 32 million ang bumuboto sa iyo. So yun sana ay hindi mo makaligtaan, hindi mo makalimutan na doon ang gagaling ang iyong lakas. I mean, doon ka humugot ng lakas ng loob. Ito na, uwian na yung natin, mga magigiting ng mga police personnel. Thank you sir, thank you. So, congrats po, congrats. So congratulations, siyempre walay problema no. No, walang sakuna. Nanay tala, congratulations, very good. Nakahanga, nakatuwa. Siyempre, it's an honor din no, sa mga taga Davao na napili yung natin city na dito idaos ng kapatayrang INC ang kanilang National Peace Rally sa may Mindanao region. Kumbaga isa tayo sa napili. So isang karangalan. So tayo naman mga taga Davao, willing naman tayong makipagtulungan, magdasal para sa kanilang tawag nito, kaayusan sa programa no. Sa programa o anong tawag dito sa event na ginagawa. So kaisa nila tayo no para sa pagbabago. Kaisa na tayo para sa pagbabago, kaisa na tayo para sa kaayusan ng ating bansa, no? Kasaganahan, katahimikan, prosperity lahat, no? So we're all in this together. Di ba? English 'yun So, 'yun lang. Last uwi na tayo and syempre sa sa basura, ang galing. Kita niyo naman, no? Claygo talaga sila. Claygo means Clinasyogo. So wala tayong nakikita dito ng mga basura na pakalat-kalat unlike sa mga common na mga senaryo, common na mga view na makikita natin somewhere out there no. Hindi ko na mentionin, hindi ko na kasi i-mention or banggitin pa kung anong lugar outside. Basta siya, hindi siya sa Davao. Mayroong lugar outside Davao City, mayroong lugar dito sa Pilipinas no, throughout the country na pagkatapos ng napakalaking event, malawakang event na binubuo ng thousands of Filipino people, pagkatapos ay basura no ang iniiwanan. Pero dito sa Davao City talagang aware no yung ating mga kababayang mga INC na sa Davao City is talaga dito one of the cleanest city talaga ang Davao City, one of the cleanest city. So alam nila yung kultura ng Pilipino na mga Davaoenyo na clean as you go talaga dito. Basura mo, ligpit mo. So ngayon kita natin dito na ang daming mga gabundok na mga solid waste materials, mga trashes, mga basura. So ganyan yan for example, di ba? Kahit kanina pa man no, nang simula ng ating video, kita nyo na marami tayong mga kapatiran, mga kababayan na mga INC na kanya-kanyang bitbit ng mga basura nila, kanya-kanyang ligpit ng kailang mga pinagkainan, kanya-kanyang ligpit ng kailang mga basura. So gaya nito, di ba? So dapat kasi ang gagawa niya ng mga street sweepers natin
na mga taga Davao, street sweepers, so yung ating mga taga sentro, yung ating mga nagtatrabaho sa kalsada. Pero ang nakikita natin kanina nung pagpasok pa lang natin dito sa loob nitong gabi na to is ang mga INC member, yung mga tao talaga, sila mismo yung nagbibitbit ng kailang mga pinagkainan, mga basura, mga solid waste material, binibitbit nila at nilalagay sa ganyan, no? Sa gabundok, no, na basura. Tapos ang gagawin na lang ng natin, kumbaga they parang ginawa nilang magaan ang trabaho ng natin, ng ating mga street sweepers, 'di ba? Ginawa nilang magaan ang trabaho ng ating mga basurero, ng ating mga garbage collector. Kasi imbes na magwawalis pa sila, 'di ba? Magpupurot-purot ng mga kalat, isang na lang, isang pick up na lang, no? So gaya nito, yan, for example, yan, 'di ba? So iba talaga ang INC, disiplinado. Anyway, yan naman talaga dito sa Davao City. Yun ang nga sinasabi ni General Bato de la Rosa. Yan ang sinasabi ni Mayor Rodrigo Duterte, na dito sa Davao City, legit indeed safest city, safe city and at the same time cleanest city. So meron tayo dito talagang Davaoenyo culture, no, na peace and security, culture of peace and security, culture of cleanliness is next to godliness. Kasi kapag ang mga taga ibang lugar, so gaya nga nito for example, taga probinsya ng Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Occidental, del Sur, taga Socsargen, no? That's region 12. So the moment na sila ay pupunta dito sa Davao City, so maging sila man ay nag-o-observe din sila ng mga practices natin dito sa Davao City. So basura mo, ligpit mo, maliit na basura, ibulsa mo, parang gano'n, no? So tsaka clean as you go. So nakikita natin dito ngayon, kagabi pa lang, no? Actually, kanina kita na natin na yung mga kababayan nating INC talaga bit-bit sila, no? Kanya-kanyang bit-bit ng mga basura nila. Tapos talagang organized, no? Ang galing. So talagang briefing sila, briefing, well oriented, no, ng kanilang leader, ng kanilang mga ministro o kung ano man tawag diyan sa mga leader nila. Na yan nga, huwag kalimutan na tayo pupunta sa Davao City. Gagawa tayo ng National Rally for Peace. So sana naman, baka naman ay mapakiusapan ang lahat na wag basta-bastang kakalat, no? Wag ipahiya ang ating grupo. So wag mag-iwan ng mga dumi, kalat. So kita nyo naman, 'di ba? Nice one. Grabe, daming basura. Siyempre nasa ba naman, 'di ba? Nasa mga 500,000 pa naman ang natin, ang mga nasa venue, 'di ba? Kasi hindi lang INC, no, kasama na ang ibang sekta or grupo. I don't know kung meron bang ibang sekta dito, grupo ng simbahan. Pero parang wala yata, no? Basta lang, nakisabay lang, no? Naki-join sa crowd kanina sa event, nakisabay. Kasi sarap sumabay sa mga ganung pagkakataon, kasi laban yun ng bawat Pilipino, hindi yun laban ng isang simbahan lang. No, 'di ba? Kita niyo to. Linis. 'Di ba? Daming tao dito kanina. Basta pa lang, maaga pa lang, like almusalan, mga alas 7, alas 6, alas 7, alas 8. So dami mga tao dito kumakain. Kanya-kanyang sila bitbit ng mga pagkain nila. So kanya-kanya sila bitbit ng mga supot. Pinaglalagyan ng mga nila basura, ng kanilang mga waste material, mga solid waste material, mga plastic bottles, 'di ba? So kanya-kanya sila ligpit ng mga basura nila. So ngayon, ang gagawin ng natin, mga garbage or mga truck or mga garbage collector, isang na lang. Isang pulot na lang, no? Isang dakot na lang, o, 'di ba? Tapos nasa truck na. Kita nyo, linis, oh. So, yan ang tinatukoy natin dito na Davao City or Davaoenyo culture of peace, security, and cleanliness is next to godliness.
Okay na tayo ha. So maraming thank you ulit sa mga kababayang INC. Tsaka kaya kaya pinakapunong ministro ba tawag diyan Kaya Manalo. Maraming thank you sa inyong ginawang initiative. So mabuhay ang Pilipinas.